Feeding guide mula AI or bulog hanggang sa panganganak. Yan, ito yung pinaka-importante guys kapag sa inahing buntis. Simula AI yung tamang sukat sa pagpapakain hanggang sa manganak. So, ilista nyo guys, ballpen and papel. So, napakalaga po ito. Dahil yung iba nating mga kabakyard, nagkakaroon ng maraming problema tulad ng hindi pagkatuloy ng pagbubuntis, natunawan, nagre-reheat yung ating mga inahin. So isa sa dahilan yung mali yung pagpapakain, dahil alam naman natin ang inahin mainit na ang katawan. Kapag pinakain natin yan sa araw ng pagbulog, namamatay yung similya, natutunaw lang po. Kaya mahalaga ang feeding guide. So ito guys, marami na akong video dyan na result, patunay na effective po ang ating procedure. Sa mga top fan ko na nakasubaybay sa mga video ko, alam na po nila yan. So sa mga baguhan, newbie, sa mga baguhan na nag-aalaga ng baboy o sa new followers, panoorin nyo lang po yung mga video ko dyan dahil malaking tulong po sa inyo yan. Libre lang naman po yan guys, pagtsagaan nyo lang panoorin kung talagang gusto nyong magkaroon ng idea or madagdagan yung idea ninyo kahit nasa larangan na po kayo sa pagbababoy. So, makakatulong po sa inyo yan. Okay, start tayo sa araw ng EI or bulog. Wag po natin papakainin, tubig lang. So, rason yan, para maiwasan mamatay yung similya, hindi natutunaw. Kaya isa sa dahilan kapag mali yung pakain mo, nagre-reheat. Kasi nga, pinapakain natin sa araw ng pagbulog, so natutunaw lang po yung similya. So, isa yun sa dahilan. So, 2 to 3 days, 1 kilo a day lang po ang papakain natin. I-start na po ang sisal powder, 2 teaspoon a day. So, 4 to 30 days, 1.5 kilo a day. So 2 times lang po tayo nagpapakain sa buntis, isa sa umaga, isa sa hapon. So hatiin lang po yan yung sukat ng feeds na nakalagay dito. So 31 days to 90 days, 2 kilo a day lang po. 91 to 110 days, so dagdag na tayo dahil ang biik niyan is buo na. So hindi na basta-basta natutunaw yung biik dyan. Malalaki na ang biik dyan, buong buo na. So kailangan na lang natin palakihin konti para hindi magkaroon ng mga komplikasyon at magiging healthy yung biik na ilalabas. 3.5 kilo a day. So 100 days, start na po ako mag-lactating. So yung iba kasi 91 days pa lang, start na silang lactating. So sa akin, 100 days lactating ako mag-start. Dahil masyadong naagahan ako sa 91 days. So ginawa kong 100 days lactating. So may mga result po yan dyan guys. Tapos stop na po natin ang sisal sa 100 days. So ang sisal po kasi vitamins A, D, E, minerals and calcium. So pampatibay ng buto, pampalakas resistensya. So laking tulong po ang sisal sa mga biik din sa tiyan. Naiiwasan yung mamified, naiiwasan yung hindi pagkapantay-pantay ng biik ng laki. So napapansin nyo, may mga anak na maliit, may malaki. So naiiwasan po yun kapag gumamit kayo ng sisal. Halos pantay-pantay po ang biik na ilalabas ni Mama Pig. So 111 days, 3 kilo a day. 112, 2 kilo a day. 113 days, 1 kilo a day na lang po. So sa araw ng due date, 114, wag na po natin pakainin ng feeds, tubig lang. So ang normal po sa panganganak, 114 days minus 5 plus 5. So ibig sabihin po nito guys, pwedeng mapaaga dito, 113, 112, 111. So mapapansin nyo naman ang inahin kapag sa araw na manganganak na. Nagpapakita po yan ng mga sign ng mga anak na. So kapag ganon, kahit 111, huwag nyo na po pakainin ng feeds. So yan po ang minus 5 na ibig sabihin, pwedeng mapaaga. So ang plus 5, ito plus 5, pwedeng madelay siya ng 5 araw. So kapag
due date na 114, wala pang sign sa panganganak, ang ipapakain po natin ay 1 kilo a day lang po. Yan dito. Hanggang sa mga anak po yan. 1 kilo lang po. Hanggang sa makitaan ng sign na mga anak. So, wag natin pakainin na ng feeds. So, dito sa mga pitsa na to, pwede kayong magdagdag ng ang kangkong nakakatulong guys para mabilis magkaanak yung mga inahin natin. So, sunod-sunod, mabilis lang. Hindi nahihirapan si Mama Pig. So, naiiwasan yung mga komplikasyon like lagnat. So, yung nauubusan si Mama Pig ng lakas sa pag-iri. So, kapag may kangkong, nakakatulong, laking tulong po yan. Or Madre de Agua. So, dito na tayo. So, overdue. Kapag overdue na, umaabot na ng, pwede ka naman mag-induce guys, kahit nasa 116, 17, 19 days, kapag wala pang sign sa panganganak, pwede po kayong mag-induce. Make sure lang na tama po ang record ninyo sa bilang ng simula AI hanggang sa June nya. So, overdue, induce, localize. Localize lang naman yan, 2 ml sa liig, ini-inject intramuscular after 12 to 24 hours, tsaka yan mga anak. So, pagbibigay, regular pagbibigay sisical powder. So, benefits, pampalakas ng resistensya, pampatibay, papagatas din niya sisical guys. Okay lang kahit magbigay kayo ng sisical powder sa inahin na nagpapasuso 5 days after niyang nanganak. So, pampalakas ng buto, naiiwasan ang mga komplikasyon. Pantay-pantay laki ng biik, naiiwasan ang mummified. So, ito na po yun guys, yung procedure ko. Pa-share po nito para makatulong tayo kahit sa pamamagitan ng ating video. Sa pag-share po ninyo, nakakatulong tayo sa kapwa natin backyard hog raisers. Dahil alam naman natin kapag backyard, hindi po talaga 100% na may idea yan sa pag-iinahin. So, dito nakakatulong po tayo kahit paano nagkakaroon sila ng idea. So, ito guide lang to, guide. So, halimbawa, dahilan ng mummified. So, yun yung guys, ang unang sa dahilan ng mummified, nakakain siya ng bacteria, virus. So, nanggagaling yan sa marumi na pagkain, sa dumi ng daga, sa dumi ng manok, sa ihi ng daga. So, yun yung isa sa mga possible na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mummified yung ating mga inahin. So, pinakamaganda kapag hindi kayo nakapag-inject ng parvovirus vaccine. So, itong sisical guys, nakakatulong po ito. Nakakatulong po itong sisical powder. So, sa backyard, hindi naman lahat nakakapag-inject ng parvovirus. So, kapag nakapag-inject naman kayo ng parvovirus, ang ibibigay nyo lang ay para ito, sure na walang mamamified. So, ito yung vaccine, para sure gold. Yan, parvovirus vaccine, para sure gold po yan. So, nabibili lang yan sa malalaking agribit supply, meron yan. So, itong sisical, daming nagtatanong saan nabibili. Ito guys, sa lugar ko, kahit maliliit na agribit supply, merong nagbebenta nito. Meron din sa online kung wala sa lugar po ninyo. So, sa price, i-research nyo na lang dahil hindi pare-parehas ang price, nakadepende sa lugar. So, yun guys, ito, mahalaga ito. Sa mga gustong magkaroon ng idea sa pag-inahin, procedure sa biik, procedure sa inahin na bagong walay para mabilis maglandi, procedure sa mga biik na bagong panganak hanggang sa pagwalay. So, meron na po akong mga video yan guys. Wala kayong ibang gagawin kundi panoorin lang po for ideas. So, yun lang guys, pa-share. Maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.